Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang talakayin itong mga kaganapan sa ating bansa, especially sa nangyari sa Tacloban. Ayan yung shootout na nangyari na involve ang mga minor de edad. Actually, meron rin naging issue nung mga nakaraan na sinaksak naman yung estudyante, 'di ba? Sa Cavite naman. So isa yan sa mga tatalakayin natin at ang isa pa, ang pinaka-importante rin, is yung naganap na pre-trial ni BP Sara. So dito, nagsalita na yung mga abogado ni BP Sara sa sobrang pikon dahil binabaliktad sila ng prosecution, especially ni Representative Luistro, dahil nga sinasabi kung ano-ano ang mga pinapakalap sa mainstream media. So pinawalang katotohanan nila yon. Nag-comment na sila. Ayan, bali umpisahan muna natin ito sa video na interview to. Ang pagkakalam ko kay Senator Kiko Pangilinan ang nagmungkahe ng juvenile justice dito sa Pilipinas. Yun ang pagkakalam natin. O nga ni Senador Kiko Pangilinan na may pananagutan sa batas sa mga minor de edad na gumawa ng krimen at maging ang kanilang mga magulang. Balita mula sa Senado, hatid ni Radio Patrol, Robert Mano. Kuya Robert! So, si Senator Kiko Pangilinan na hindi pwedeng pakawalan lang ang mga menor de edad na gumawa ng krimen gaya ng dalawang estudyanteng na Marila sa loob ng kanilang eskwelahan sa Tacloban City. Paliwanag ni Pangilinan na siya may akda ng Juvenile Justice and Welfare Act. May parusa sa mga menor de edad na nasangkot sa krimen at may proseso sa pagpapataw nito, gayon din sa pagtiyak na hindi na sila makakauli sa paggawa ng krimen. Iginit pa ni Pangilinan na dapat mabilis at tamang ipatupad ang batas sa mga kabataang gumawa ng krimen. Hindi totoo na walang pananagutan ang mga bata. Hindi totoong dapat silang pakawalan. At isa pa sa mga magulang, pwede kayong managot kung kayo ay nagkulang sa Di ba? Kasalanan ng bata, kasalanan ng magulang, ganun ba yun? Paano kung yung magulang is tinuruan niya ng husto sa abot ng makakaya niya yung bata, pero ang pinili ng bata is gumawa ng masama? Paano yun? Di ba? Kasi kung ipapasa mo yung kasalanan ng bata sa magulang, parang hindi naman yata makatarungan yun. Ito pa isa. Paano kung yung bata, dalawa lang sila magkapatid at isa na lang ang magulang nila? Limbawa, gumawa ng karumal-dumal na kasalanan, kriminalidad yung bata. Tapos, ang sabi, magiging pananagutan ng magulang yan kapag napatunayan na hindi niya tinuruan ng maayos yung bata. Paano mo ma-justify na hindi mo tinuruan ng maayos yung bata? Base sa investigasyon, paano nila ma-justify? 'Di ba? Paano kung nagsinungaling yung bata para hindi siya makulong? 'Di ba? Kumbaga, napaka-hipokrito nitong nung batas na to, na ipapasa yung kasalanan sa magulang na hindi naman dapat. O halimbawa, kagaya ng example ko kanina, magkapatid, tapos gumawa ng kasalanan yung isa, pero ang magulang nila isa na lang. Paano kung nakulong yung magulang? Paano yung isang bata? 'Di ba? Paano yun? Kawawa naman yung isang bata. Kasi kung may iwan siya dun sa kapatid niya na gumawa ng krimen, ano sa tingin nyo ang maituturo nun? 'Di ba? Sabi kasi hindi makukulong Dadaan sa mga seminar yan Iaano yan, kumbaga, kakausapin, ika-counsel, tuturuan ng magandang asal, diversion tactics, yung kumbaga ikukondisyon yung utak na mali ang ginawa mo. Ganun kasi yan 'Di ba? Ika-counsel yan, counseling. Paano kapag nakawala na yon? Paano yung kaso niya tapos yung magulang niya na ang nakulong? 'Di ba? Kawawa naman yung may iwan nung magulang na iba pa niyang mga anak. Kaya talagang hindi akma yung batas na to sa Pilipinas, na dapat kasi ang makukulong talaga dapat diyan kung sino yung nagkasala. 'Di ba? Kasi pagdating mo naman ng 12 years old 11 years old, may isip ka na nun. Lalo na 14, 15, may isip ka na niyan. Nagmumura ka na nga niyan Real talk tayo Kumbaga dun tayo sa katotohanan kung ano yung realidad ng buhay. 'Di ba? Kasi hindi natin pwedeng sabihin na magsasalita tayo dito na hindi naman nangyayari sa totoong buhay. 'Di ba? Kumbaga kathang isip lang. Kawawa naman yung magulang kung ipapasa sa kanya yung kasalanan. Kasi paano mo, kagaya ng sabi natin, paano nila mapatotohanan kung ang bata ay hindi tinuruan ng mabuti ng magulang? 'Di ba? Parang hindi masyado convincing yung na yun yung panukalang yun Kumbaga may butas na paano nila gagawin yun? Ando doon ba sila? Ano yung base sa interview sa bata? Base sa interview sa magulang? Kahit namang gawin lahat ng magulang kung ang bata ang pumili ng kanyang landas Kasi sa totoo lang, meron tayong freedom Yung kalayaang pumili. Kapag pinili mo yung paggawa ng masama, hindi na kasalanan ng mga nasa paligid mo yun. Kasalanan mo yun. Kasi pinili mo yun So paano nyo gagawin na ang may kasalanan ang magulang kapag nagkasala ang bata? Parang hindi talaga akma yun sa panahon
panahon natin. So ako, kung tatanungin nyo ako, kailangan talaga suportahan natin yung bill ni Senator Robin Padilla. Dahil kailangan maibaba yung edad Kasi ginawa nilang 18 puberty hits. Madaling mag-mature ang isip ng bata ngayon. Dahil alam nyo kung bakit. Kung noon matagal. Kasi walang technology. Hirap ang kabataan noon. Dahil ang buhay ng bata noon, lalaro saglit sa labas, papauwiin ng magulang, paghuhugasin ng pinggan, uutusan maglinis. Yun lang naman, tas matutulog, aral. Doon lang sila nagkakaroon ng information. Yung mga natututunan nila sa eskwela at yung mga tinuturo ng mga magulang sa kanila. Pero ngayon, iba yung sitwasyon natin ngayon. Kapag pinindot mo yung cellphone mo, nag-search ka dyan, ibibigay na sa'yo ni Google kung ano-ano yung mga kahalintulad ng sinisearch mo. Chat GPT pa lang Lahat nga ngayon ng bata marunong na mag-edit Dati ang mga professional lang. 'Di ba? Lahat ngayon umaharap na sa camera. Dati mga artista at reporter lang. Iba na kasi yung thinking ng mga tao ngayon dahil sa technology. Yun yung isang negative way ng technology na minsan dahil sa technology hindi na nire-respeto ng mga bata yung magulang nila. Yun yung isang negative way ng technology. So, ang isa pa ron, hindi nakasasabay yung batas natin sa pag-usbong ng kaalaman ng taong bayan. Lalo na ng mga menor de edad. Hindi nakasasabay. Honestly speaking kasi ang thinking siguro neto ni Senator Kiko Pangilinan, hindi 18 pa yan magmamatured Yung katawan siguro, 18 magmamatured yung katawan unti-unti. Pero yung isipan ng tao, hindi. So, ibig sabihin, 18, dun pa lang ako magkakaroon ng totally matured na pag-iisip. Hindi bata pa lang 'Di ba? Hindi kasi pare-pareho ang sitwasyon ng mga bata. Kumbaga yung may mga batang lumaki sa hirap, maagang nagtrabaho, kailangang kumayod para matuto, para makatulong sa magulang. Karamihan ng Pilipino ganun. Lalo na yung mga taga-probinsya. Ano ba naman dun sa probinsya? Kawawa naman yung mga kababayan natin dun. Tapos yung gobyerno pa natin nagnanakawan. So, wala silang choice. Pati yung mga anak nila, kailangan tulungan sila sa kabuhayan habang nag-aaral. So, bata pa lang, dito pumapasok yung sinasabing bata pa lang, namumulat na sa kahirapan ng buhay. Nagiging matured, kumbaga, sa madalit salita, nagiging matured na yung bata. Kasi, ang thinking na ng bata nun, kapag hindi ko tinulungan si nanay at si tatay, wala kaming pagkain, magugutom kami, maghihirap kami. Yun na ang thinking ng bata, 'di ba? So, eto namang mga batang to, alam na nila yung ginagawa nila, 'di ba? Kasi, ikaw ba, 12 years old ka, hindi mo alam kapag pumutok yung baril, makakamatay yan. 14 years old ka, 15 years old ka. Ako, 11 lang ako nun nung alam ko yung kutsilyo pag sinaksak mo, patay yun 'Di ba? Lalo na't laking kalye ka, 'di ba? Kaya kailangan mapalitan talaga yung batas na yan. Yung panukala ni Senator Robin Padilla, yun ang akmang batas para sa bayan natin ngayon. Kasi napapanahon, biro mo, shoot out sa Tacloban. Nung last month yata yun o last month, sinaksak naman estudyante sa Cavite. Puro minor de edad. Bakit? Kasi alam nila, hindi sila makukulong. Yun ang ego nila. Yun ang katwiran nila sa buhay. Pero kung tatanggalin natin yun sa kanila, sa tingin nyo gagawin pa nila yan? Kasi papatulan na sila 'di ba? Hindi na nila gagawin yan. Magkakaroon sila ng thinking na hindi na ako obra. Kaya wag nyo nang depensahan niyang batas na yan. Yung juvenile justice, welfare. Kasi hindi na yan akma sa panahon natin. Hindi naman konstitusyon yan Hindi konstitusyon yan. Kaya anytime pwedeng palitan yan. Kailangan palitan. Kasi para maging akma sa sitwasyon natin ngayon dahil dumadami ang mga minor de edad na umaabuso sa karapatan ng iba. Karapatang pantao. Kalayaan ng iba. Kalayaang makapag-aral. Kita nyo, may nagsakripisyo pang buhay. Estudyante para iligtas yung mga kaklase niya. 'Di ba? Natutuwa yung magulang pero syempre masakit sa kanila yon. Dapat kung ako tatanungin nyo dapat sa kanya ipangalan yung bill kung sakaling papalitan yung juvenile justice ni Kiko Pangilinan. Real talk yun sa kanya ipangalan. Kasi nagsakripisyo siya para mamulat yung natin isipan natin mabuhay Kumbaga dito lang sa Maynila, sa Road 10, sa Rojas Boulevard, yung mga batang gala dyan nang i-snatch, namamato. Bakit malalakas ang loob niyan? Hindi kasi pwedeng ikulong kung napapanood nyo palagi sa Road 10. Nango-hold up, mga bata, nagbabatuan, naghahabulan
ng saksak, nagrarayot. Kung tutuusin na, tignan nyo, sa mga kaguluhan ngayon, hindi na involved ang matatanda. Puro kabataan na. Kasi binigyan natin sila ng karapatan 'di ba? Karapatang hindi makulong kapag gumawa ng kalokohan. Pero kung tatanggalin yun sa kanila, sige, tignan natin kung may gagawa pa ng kalokohan dyan. 'Di ba? Yun yung pinaka the best way na gagawin ng gobyerno, yung tanggalin sa kanila yung karapatan na yun para maingatan yung mga ibang bata na gustong makapag-aral, gustong magkaroon ng magandang kinabukasan. Yun lang yung paraan Napalitan na yung Juvenile Justice Welfare Act na yan, yung minungkahi ni Senator Kiko Pangilinan. Kasi hindi talaga nakakatulong. May mga bata pa nagiging tulak ng droga. Ayan, tuloy tayo dito. Laga at kayo ay naging sangkot o kasabwat dito sa... Sige nga, tignan nyo yung sinasabi niya, yung mga magulang daw naging sangkot at kasabwat. Sinong magulang ang gugustuhin na mapahamak ang kanyang anak, na mapunta sa kriminalidad ang kanyang anak? Meron bang ganung magulang? Isipin nyo, kayo nanonood sa akin, tignan nyo kung paano siya magsalita. 'Di ba? Lahat ng magulang ang gusto mapabuti ang kanyang anak, hindi mapariwara ang buhay. Basta usapang anak, iba magmahal ang magulang. 'Di ba? Tapos sasabihin niya, kasabwat, kalokohan niyang mo, Pangilinan, ano ka ba? naging hindi tamang pagkilos ng mga bata. Samantala, iginitaman ni na Senate Majority Leader Mig Zubiri at Senator Joel Villanueva na pagtuunan na ang mga panukalang layong higpitan ang social media access ng mga 15 taong gulang pababa. Sabi ni Zubiri, Tama yan yung panukala na yan. Kasi nga dahil nga sa technology, nagkakaroon sila ng idea. Although maganda yon kung gagamitin mo sa maayos na paraan. Pero kasi dapat dyan, lilimitahan ng gobyerno yung pwedeng i-search ng mga kabataan. Pagkaroon sila ng access point kung tawagin. Kumbaga, kapag gagamit ka ng internet, may email naman siguro yan. Makikita doon kung ilang taong ka na, ganito ganyan. Magkaroon sila ng paghihigpit sa mga nag-a-access ng internet, lalo na sa kabataan. Pero pagdating naman sa mga tanda, okay naman yan. Kasi, magiging safe yung yung mga bata kailangan pantayan ng mas maigi ang mga bata online dahil sa edad nila, mabilis silang maimpluwensahan ng mga nakikita, nababasa at napapanood sa social media. Dagdag naman ni Villanueva, paalala itong dapat protektahan ng mga kabataan, hindi lang sa loob kundi pati sa labas ng paaralan. Sa kanyang Senate Bill number 2071, inoobliga mga social media platforms na magtakda ng mahigpit na mekanismo para malimitahan ang paggamit ng mga menor de edad sa social media na pinaniniwalaang na pagkukunan ng ideya o pag-uudyok para gumawa ng karahasan. Sa madalit salita, magpasa kayo ng batas na nagmumungkahi na limitahan yan. 'Di ba kasi hindi kayo susundin basta-basta niyan. Kailangan uobligahin nyo na naayon sa batas. Kasi technology talaga kaya lumalawak ang isipan ng mga kabataan. Kung ginagamit naman ng mga bata sa maayos na paraan yun, okay yun Kaso yung iba kasi hindi marunong gumamit ng internet, ng technology. Kaya napapariwara ang buhay. Yun yung problema Saka dapat meron rin tayong batas na nagpoprotekta sa mga guro at nagpoprotekta sa mga bata. Kasi hindi naman rin natin maiwasan na iniisip rin ng mga magulang na baka saktan yung anak nila. Hindi naman nila kamag-anak yun. Ang laging sabi ng magulang dyan, bakit anak mo ba yan? Anak ko yan, ba't mo sinasaktan? Diba? Natural na reaksyon ng magulang yun Ngayon, ang gawin nyo dyan is community service. Kapag kinonsinti ng magulang, sama nyo sa community service ang magulang o kaya kasuhan, file ng kaso. 'Di ba? Pero dapat may proper investigation sa bata bago mo pag community service. May mga ebidensya. Hindi lang basta natripan pag community service. Kasi may mga ganun Kumbaga, doon naman sa community service, at least hindi nasaktan ng guro yung bata. Walang physical, 'di ba? Walang close counter. Hindi sila nagkasakitan. Bago mo ngayon patawan ng parusa yung bata, patawag ang magulang, ganto ganyan pag-usapan sa guidance counselor, 'di ba? Kung ano ba talaga yung mga hakbang na ganto ganyan. Kung kaya pandaanin sa usap, 'di ba? Nasa pag-uusap 'yan Kumbaga at least doon sa part na 'yon, na protektahan yung bata at yung teacher, 'di ba? So tuloy tayo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert. Ayan, so pupuntahan naman natin yung naging pahayag nito ni Luistro. Ayan, kasi pumalag na yung mga attorney, 'di ba? Sabi niya, kulang raw sa abogado itong kampo ni BP Sara. Ngayon, pumalag yung mga attorney ni BP Sara. Sa totoo lang, halatang minamanipulate
stipulate ng kampo ng prosecution panel ang publiko kasi sila yung laging nagpapa-interview eh. And so panoorin na natin to. Prosecution, cause of delay daw po sa marking of the exhibits, yung defense team dahil kulang daw po sa lawyers yung reactions. Actually, I was Eh na, kumibo na dati hindi naman kumikibo. Diba? So pakinggan nyo mabuti to napaka-importante nito eh. there personally, and the opposite is true. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibit. Yung private prosecutor ay kulang sa mga personalidad na tutulong sa kanila. Mag-mark kinakailangan nilang mga dokumento. Yun ang sabi ng abogado. Pero ano ang sinasabi nila, Luis Ro, pinapakalat? Ang kulang raw ng mga personnel ay ang defense team ni BP Sara. Ganun sila kasinungaling. Ganun nila baligtarin yung mga pangyayari sa loob ng pre-trial. Kaya hindi na rin tayo magtataka na nilamon sila ng buhay doon sa loob. 'Di ba ngayon tinatanggi nila, 'di ba? Hindi raw sila pumapayag kasi para sa taong bayan raw 'yon. Para sa inyo 'yun, hindi naman para sa amin 'yan eh. Ang gusto namin flood control. Yung ninakaw doon na 1.8 trillion in just 2025. Paano pa yung 3 years? Ay yung 2 years pa, yung 23, 24. 1.8 million eh. Tapos magpapasa ulit ng budget ngayon 2026. 'Yun ang gusto naming imbestigahan kasi doon napakalaking pera na wala. Napakaraming involved. Hindi kami mag-move on na kagayan sinasabi ni Senator Erwin Tokmol. Kasi pera ng taong bayan yun eh. Binulsa ng mga government official. Ba't kami mag-move on? Tapos ngayon, eto naman, sa prosecution panel. Pagbibintangan nyo, nakulang daw sila sa tao. Tapos ngayon, sinagot ka. Pahiya ka ngayon. Siguro hindi lang naintindihan masyado Aray ko, Representative Luis Ro, hindi mo raw naintindihan. ni Representative Luis Ro ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. Ayun, kaya naman pala, umaalis. After ng konting usapan sa pre-trial, press con, tas aalis na. Kaya naman pala, hindi naman pala sila tumututok doon. Ibinigay sa private prosecutor. Ipinaubaya, hindi naman pala sila tumutulong. Kaya pala kulang sila sa tao. Bakit nyo kasi sasabihin na ang kulang sa tao ay ang defense team ni BP Sara? Talagang magaling kayo gumawa ng fake news sasabihin nyo pa tunog lata. Hindi naman pala kayo bumababad dyan buong maghapon. So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors. Di pahiya kayo ngayon, sumagot na yung kampo ni BP Sara sa mga paratang nyo sa kanila. Puro kasinungalingan naman pala binibitaw ng bibig nyo Kasi ayan sinasabi nyo, di ba? Who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermined and we are complying with all the directives by the impeachment court. Precisely anong kulang ng process, sir? Yung claim na underman, we never experienced that. I think it was one of the private prosecutors, yung firms that claimed that. Pero kayo, enough yung tao ninyo. Correct. Iniiwan naman pala nila sa ere. Kaya dinugo si Madik. Yeah. Prosec is enough din. The point is, the defense really is willing to adjust, no? Kung ano man yung kinakailangan to expedite. And we have been doing that. Katulad nung Alam niyo sa totoo lang si Attorney Powa, mabait pa rin Hindi sila basta-basta ine-expose. Kaso itong dalawang attorney ni BP Sara, napikon. Kaya in-expose na. Paano ngayon yan? Representative Luis Ro, in-expose ka na nitong dalawang attorney ni BP Sara. Di napapahiya ka na ngayon. Tas si Renico naman, sasabihin tunog lata. Kayo pala tunog lata. ngayon na sinabi na tomorrow magkakaroon ng dalawang table na finally yung Article 2, we're okay with it. Wala tayong problema doon. Because like we said, we're not here to delay anything. Diba? Ang kailangan lang po talagang maintindihan ng tao. Kasi etong mga to, kung bakit sila ganyan, ka-strict sa trabaho nila. Kasi hindi naman sila politiko Kaya mas kapani-paniwala yung mga sinasabi nila. Dahil alam mo naman Pero mo, sasabihin mo tunog lata. Politikong-politiko dating mo. Kung professional ka, hindi mo sasabihin yun sa kapwa mo lawyer. 'Di ba? Respect lang. 'Di ba? Sa kapwa mo lawyer. Kasi nga, pinopoliticize nyo yung pagdinig kay BP Sara sa impeachment. Kaya nagbabanggit kayo ng kung ano-anong ikasisira ng legal team ni BP Sara. Pero ngayon, dinibank na kayo. Katulad ng sabi ni Attorney Marquez, itong marking is significant for an orderly conduct of the trial itself. Pero hindi ko kayo kulang ng tao, sir.
Hindi po kami kulang ng tao. Inulit-ulit ng media. In fact, we're able to adjust all the time. Yung isahang pagmarka ng mga promos na sinasabi ng Prosec, ayaw niyo raw pumayag, sir. Well, meron kaming way of marking, hindi ba? And I think that's well within the prerogative of the defense how we want our documents to be marked. But to give you an example, a very concrete example, kanina may insidente na may isang may document ang prosecution, may document ang defense. Reportedly, it's the same document, obviously, pero kulang ng isang page yung version ng prosecution. So, doon namin gustong ipakita kung bakit kailangan minamark namin yung sarili naming ebidensya. Kumbaga, inconsistent yung mga ebidensya ng prosecution. Ang lumalagay dito, base lang sa akin yan. Kasi biro mo kung magpapasa ka ng papel, lalo na ang usapan ay impeachment, hindi birong kaso yan. Dapat kumpleto yan. Wala dapat kulang dyan. Kasi mapupulaan ka dyan Doon pa lang Bakit kulang yan? Pwedeng maging thinking ng ibang abogado dyan kasi baka may tinatago. May tinatago ang prosecution panel. Kaso, inilabas naman neto ng defense team. Para sa akin, 70-30. 70% points dito sa kabila, 30% sa kila Luistro. Kasi napaka-importante ng mga ebidensya, lalo na ng mga ng mga papel na yan. Hindi ka pwedeng magkamali diyan. Hindi ka pwedeng magkulang ng pasa diyan, 'di ba? For checking 'yan Kasi ang nakasalalay diyan yung pangalan mo, yung pagbibintang mo sa tao. Pine-persecute nyo nga So kailangan mong patunayan na totoo yung mga pinagsasasabi mo, 'di ba? Tapos kulang papel mo. Kasi even if it's supposedly the same document, kulang ng isang page yung sa prosecution. Sa amin, meron kami ng page na yun. So, importante rin yun talaga, na para sa amin, mamarkahan namin yung sarili naming dokumento. Tama. I don't know if Attorney CJ would also like to add on Ayan na, pakinggan nyo. to that. So if a document has the markings, if we're supposed to be bringing home our documents. So we don't want the documents bearing the marking to be with the prosecution demand, diba? So we also have documents that bear the different annotations. So paano pag ganun? Ang gusto kasi ng prosecution is that all their documents be marked. Paano naman kami? Diba? Tama. Nasa kanila lang yung documents. This is not different from regular trial. The parties always have the option to mark their own documents. The court Tama. never says no to that. This is just an administrative matter. And in fact, pag pumunta sa trial, bibilis to. Kasi pwede namin sabihin, yung exhibit Yun. Babanggitin nila yun, tapos kukunin na lang yun para basahin. 'Di ba? Hindi na sila maghahanap ng kung ano-ano. Ganun siya kadali kapag kami markings. exhibit 1-A namin, kami na maglalabas. Hindi na namin hingin sa kanila. Tama. Sabihin nila, hindi namin nadala. Sorry. Diba? So for the defense, hindi ko option yun. Hindi ko sasabihin lang isahang markahan na lang. Hindi po option because as we said, like for example, a very concrete example nga this morning is nagkaroon ng discrepancy yung document Kulang nga yung sa kabila namin sa document nila kahit na iisa lang, yung sa itsura, iisa lang yung dokumento, but when you turn the page, nagkulang ng isang page yung sa kanila. And we're not faulting the prosecution. We're just saying that yun yung reality. That's why we prefer that we mark our own pieces of evidence. Can you walk us through the process? Paano po kung Thursday kayo matapos? Di ba Thursday din po, attorney, yung pre-trial order submission? Yes, actually that is something, the pre-trial order is something that will come from the clerk of court, not from the defense nor the prosecution. So, yun po yung proseso para maintindihan din tayo ng ating mga kababayan. So, after na po ng Ang sinasabi ni Attorney Powa, hindi sila ang magde-decide sa sa clerk court ang magde-decide ng impeachment ni VP Sara, yung trial. marking, dahil nakapag-submit na po kami doon sa stipulation of facts, yung comments namin doon, dahil tapos na rin po na-maintain na yung mga witnesses, marking na lang po ang ginagawa natin sa ngayon. Pagkatapos po ng marking, mag-i-issue po ng pre-trial order ang clerk of court. Well, the impeachment court really ang mag-i-issue ng pre-trial order. So, yun ang aabangan natin. Yun ang next step po nito. Hinihingi po kasing extension ng prosecution will be until Saturday. Gusto po nila na may pre-trial conference pa rin by Friday and Saturday. Is this a position that the defense also shares? Like we said, the defense will always adjust. So kung ano man ang kinakailangan, handa naman tayong pumasok kahit Sabado. But also that's something that they never discussed with us. Kita mo, di pala sila kinakausap about dyan. Di ba? Isang kabastusan yun. Kasi kayo ang maglalabay.
kalaban eh. 'Di ba? Dapat i-discuss nyo ng maayos para alam nyo kung ano yung dapat nyong gawin. Bakit kayo nagpapahayag sa media? Yan ba ang defense team ni BP Sara? I just like you to know they're talking through you guys. So all these things we have been open with them, but the prosecutor always talks to you guys. So this is the first time that we're hearing about this. Kita mo na. 'Di ba? Hindi sila kinakausap ng prosecution panel na dapat sila ang kinakausap para malalaman kung ano yung mga dapat nilang gawin. Ang problema pamidya ng pamidya. O kita mo, na fake news tuloy. Tunog lata tuloy. Sila tuloy yun. Alam niyo sa totoo lang, magagaling tong mga abogado ni BP Sara. Real talk. Magagaling yung mga abogado ni BP Sara. Hindi yan basta abogado na minamani nila. 'Di ba? Sasabihin nila, hindi raw sila nilamon ng buhay. Parangan nilamon kayo ng buhay Pinabulaanan yung sinasabi nyo na kulang sila sa tao. Kayo pala ang kulang sa tao. Paano ba naman di kayo magkukulang? Katamad-tamad nyo. Imbis na tulungan nyo yung private prosecutor, umuuwi pala kayo. Present kayo ng umaga, tapos press con, tapos uwian na. Sino ba talaga ang hindi nagseseryoso sa kasong yan? O masyado lang kayong kampante na kahit wala kayong gawin ay may impeach si BP Sara? Dahil ba yan kakampi nyo ang mga nasa Senado? Tanong yun tanong. 'Di ba? Masyado kayong kampante. Yang mga taong nagiging kampante, yan yung mga taong natatalo. Hindi basta-basta ang kalaban nyo, kala nyo. Siguro to add to that, the defense is committed to expedite, to do everything in our power to really expedite the case as well. And so far, lahat naman ng binibigyan ng instruction ng impeachment court, we faithfully comply and we really do the best of our ability. Balikan ko lang yung sinabi niyo, attorney, na hindi uma-attend, mag-attendan. Ayan na, tignan nyo Tignan nyo magiging reaksyon ni Atty. Powa. Kasi yung dalawang abogado sa gilid ni Atty. Powa, napipikon na. Napipikon na. Pangiti-ngiti na lang Napipikon na yan, real talk. Kasi nagsasalita na sila na hindi naman nila ginagawa dati. Lang yung mga public prosecutor at umaalis na sila. Ito ba ay nakakadagdag sa pagka-namumove at natatagalan yung petition? Well, personally, para sa akin, it will contribute kung nandun sila. Totoo. Kasi makakatulong sila dagdag manpower 'di ba? So, ang mangyayari, mapapabilis yung trabaho. Kaso nga, wala sila ron. 'Di ba? Masyado silang kampante sa mga sarili nila na may impeach si BP Sara kahit kulang-kulang yung papel nila. Kaya, sila, puro grandstand ang ginagawa. Grandstand sa media, mainstream media, sa mga vloggers. Kasi ang katwiran netong mga to, nasa likod nila ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Yun ang pinupunto netong mga to. Kaya ganyan yung kakampante. So tuloy tayo. Kasi they will have added manpower. Pero siguro, it's best left to their discretion to how they will perform in this part of the case. Sir, on your side, confident naman po kayo sa Thursday na matatapos ninyo ito? Ng Senate Secretary at in consultation naman with the defense and the prosecution is magdadagdag ng isa pang table, isa pang station. Ibig sabihin, yung dokumento imbis na isang group lang ang nagmamark, magiging dalawang grupo. So pwedeng hatiin ngayon yung mga dokumento, mas bibilis, hindi ba? So for example now, Ayan na. tuloy yung tables para sa Article 1. Ang plano talaga dapat is Article 2 and Article 1, tagalawang table. Kaso lang ang prosecution ang ayaw ng dalawang table para sa Article 2. Nagsasalita na, napipikon na kasi. Pinag-usapan niya ni Attorney Lorna and Attorney Sheila, pero umaayaw pumayag ng isang firm kasi hindi daw nila kaya manpower. Kaya Sila ang may kulang sa manpower. Kaya ang tanong, bakit sila nagsisinungaling sa mainstream media? Bakit nila pinalalabas na ang defense legal team ni BP Sara ang kulang sa manpower? 'Di ba? Yun yung tanong bakit kailangan yung gawin yun? 'Di ba? Para kayo maging bida o maging pabida, 'di ba? hindi ko alam kung saan nanggagaling itong kami ang underman. Okay, tama na. Ramdam mo, pikon na yan napipikon na yan Sir, sorry, kada table may prosec at defense. Tama po ba? At secretary. Pero walang congressmen na lawyers na sumasali at Wala po. Private prosecutor. Wala pong nagmamark na Congress, na public prosecutor. Trial day 1, wala na pong public prosecutors Sa marking, sa market. wala po. Ayan na. Si Atty. Powa, pakinggan nyo. I would like to, siguro, let's not make a big fuss out of it, no? Di ba? Ramdam kasi ni Atty. Powa na nadadala na yung dalawa Bago kasi sa sa paningin natin at bago rin sa paningin nila, hindi sila marunong pa mag-handle
ng mga media interview. So ayaw ni Attorney Poa na magkaroon pa ng mga makapagbitaw ng mga iba pang bagay itong mga attorney na to kasi sa sobrang pikon. Sa sobrang pikon na netong dalawang attorney. Kasi sino nga naman ang hindi mapipikon? Sila ang pinagbibintangan na kulang sa tao samantalang sila prosecution pala ang kulang sa tao. Lagi sila tinitira ng tinitira. Yan ang kagandahan kapag meron kang senior lawyer sa team. Kagaya ni Attorney Poa, 'di ba? Nakokontrol niya yung reaction ng mga tao. Napapaalalahanan niya agad. Saka yan ang kinagandahan kapag ang lawyer mo ay magaling. Kasi alam niya nadadala na yung dalawa eh. Napipikon na eh. This is also within the prerogative of the prosecution kung sino magmamark. So I beg your indulgence. Let's not make a big issue about. Pero kung tutuusin, big issue yon. Alam niyo kung bakit? Kasi tinitira sila eh. Binabaligtad sila sa publiko, sa mata ng publiko. Kaya totoo rin yung mga bali-balita na kinain ng buhay ni Attorney Sheila itong prosecution, si Luistro. Totoo rin yun. Yun ang pinakamalaking katotohanan na nangyari na itinatanggi ni Luistro. Kaya pala ang ginagawa niya, binabaligtad niya sa media itong defense team ni BP Sara. That. Let's just stick to the issue which is the marking. And in terms of the marking, ginagawa naman ng dalawang panig kung anong kaya para ma-expedite ito. Pero sir, what's the difference kung wari public prosecutor na dito compared sa kung nandyan din yung private? I don't see any difference. Last week po, yung July 6 po na pag-uusapan nyo rin na pwedeng i-adjust. I mean, I don't want to preempt the impeachment court. That will have to come from the impeachment court. Kasi ang impeachment court po ang lalabas ng calendar. Of course, kami matatanong. So, kung matanong naman tayo, we will just come to an agreement with all the parties concerned. Meaning, prosecution and the impeachment. Kumbaga, ang diskarte nila dito, submissive. Pero kapag nandun ka na sa trial, take na. Kumbaga, wild dogs. 'Di ba? Wild dog sila. Pero pagdating sa mga gantong information, maganda yung style nila. Submissive. Doon mo makikita yung isang tao kung professional siya sa trabaho o hindi. So napakaganda ng strategy talaga nila Attorney Poa sa totoo lang. Siguro to in the interest of fairness, para maintindihan lang din ng mga nanonood kung ano yung nangyayari. It's not just the defense lang naman or it's just not just the prosecution. It's both sides na marami talagang dokumento. No, wala namang nagdo-dominate, so to speak, nung pre-marking. Binibigyan naman ng parehong sides ng pagkakataon para magmarka ng mga dokumento. Sorry, Nakuha mo yung inis, Luistro. Nakuha mo yung inis ng mga mga attorney ni Kasi sa sobrang fake news na nung binibitawang salita nung prosecution panel kagaya ni Reneco. Hindi natin siya kilala personally, pero ikaw ba bilang professional, lawyer, board passer ka, representative ka, sasabihin mo na tunog lata, 'di ba? Hindi akma 'yun. Pare-pareho kayong lawyer. Dapat irespeto mo dahil di naman politiko 'yan eh, trabaho lang nila 'yan eh. Kung ba't sila nandyan, trabaho lang sila. Sila ang kinuwan defense team eh, pero pati sila aatakihin nyo. Common sense lang 'yun. Konting respeto sa kapwa nyo abogado. Napag-uusapan naman ang lahat ng bagay eh. Bakit kailangan silang idamay, 'di ba? Parang sinabi nyo dun sa tunog lata na 'yun na panalo na kayo. 'Di ba? Yun lang yung mga matitinding salitang binitawan nitong prosecution panel na pinabulaanan nitong legal team ni BP Sara. And so nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta at patuloy na tumututok ng ating vlog. Ayan, maraming salamat sa inyo at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.